he tend to compare himself with others. Kagamo niya kung kaisa ang loophole o weakness natin sa pagpangamuyo. Ginapakamatanan natin ang ating kaugalingan sa tubangan kang Diyos, and we set examples to the Lord by comparing ourselves with others. Lord, amo ako kadya, bakit ako parehas ni Jaay? Lord, pabulot takon. Lord, may kahagdag ako kanimo, bakit ako parehas katong mga kurap, halimbawa. We always compare ourselves with others. Pero kung nang Ginoo, this is not a true prayer. A true prayer wala kang kinalaman-laman sa harap ng Diyos. Wala kang kaalam-alam. As if wala kang bahid kasalanan. Amo diya ang tao nga bugalan. Hindi makakita kang anang kaugalingan na kakulangan. On the other hand, ang tao nga manugsukot kang buhis, hindi gani makaagto sa atubang, hindi galing makaatubang sa Diyos, hindi galing makatangra sa langit na maghambal sa Ginoo. Ginoo, diya ako, I present myself in front of you. Nagaduko, kag nagapamukpok ka ng dughan nga nagahambal, kaluuyi ako o Ginoo, kay ako makasasala. We can see the contrast between pride and humility. Sa atin ba lang ang mga pagpangamuyo? Are we filled with pride? Or are we filled with humility? Sisaan natin. Whether we like it or not, we tend to justify ourselves to God. But is it helpful in our growth in faith? Pangalawa, mga kabutuan, what is a true prayer? Prayer is not a babbling words coming from the mouth, but a contrite heart recognizing the mercy of God and at the same time seeing ourselves as sinners. Sa tunga kang ating mga ikasarang, sa tunga kang ating mga achievements, sa tunga kang mga nabaton natin sa kabuhi, sa tunga kang ating mga pagpanimuha, kang nanging successful kita, hindi man natin paglipatan na sa tunga kadyatanan, kita man nagkulang. Kita man nakasakit ang baratyagyon kang iban. Kita man nakatugro kang false judgment about others. Or maybe we criticize others. That is why we have to humble ourselves and say, let the heart speak to God. And this is true prayer. Atong Pariseo sa Ebanghelyo, nagpadayon lang anong pagpahayan, tingad kay ang tanan, ridyaran. He prepared everything in the mind rather than in the heart. Kagwala ta natin kapasidad na makita ang anak kaugalingan na nagkulang tana. In the first place, sa anak lang pagpangamuyo, when he compared himself to the publican, he already committed sin to God. Mga kabutuan, in prayer, we receive God's grace. Kakabay para ang diyang grasya na atin ginabaton sa pagpangamuyo,
mag-transform ka natin. Because sometimes we tell that our prayer is just asking God. Kag kung ang grasya galing nga mag-abot, gina-expect natin nga ang grasya, amo ang sapat ang ating pangamuyo o kung ang ating ginapangayo. But when we pray, we ask the grace from God. And that grace given would be a source of transformation and renewal. Bagat tuon nga hala, sige lang. Ang Ginoo, bagat mga NGOs na kung kinanglanan, dole out lang nga dole out. Kay kita man, nasanay na nga kung kita nga pangayo, areglado, may rendihan. Pero nalipatan natin nga sa pagpangamuyo kung kay isang ating ginapangayo, amo ang grasya kang Diyos na nagatulod ka natin agad na magbako kang ating kaugalingan. Mga kabuktuan sa kaniyang panahon, kinahanglan natin ang pagpangamuyo na may kaimaw nga pagpaubos. Bagkat pagpangamuyo, nga buta kang bugal kang tao. Because once pride consume us, we always see ourselves and we become selfish. But once humility is within us, may kapasidad kita na magpaubos kag makita man natin ang atin mga isip katao. Kung galing sa ating unang pagbasa, atin nabatian halin sa libro ni Sirach na ang Diyos wala ti pinilian. Ang pagtugro kang grasya kang Diyos para sa tanan. Gani kung magpangamuyo kita, hindi mo magpakataasan ang iyong kaugalingan sa tubangan kang Diyos. Kaya ang pagtugro kang Ginoo kang grasya, parehas sa ginatugro na kanimo nga mataral, kang nakapakataas kang iyong kaugalingan, kang sa tao na makasasala. We are all equal in the hearts of God. Wala pinilian ang Diyos. Pero, ang tagipusoon kang Diyos, mas nakuyog pa sa tagipusoon nga mapainubusan kang nakakilala kang anang kakulangan. Si San Pablo sa Tanikarwa, that ang race na ginatugro kang Diyos ka natin, ang palumpa na ginatugro kang Diyos ka natin, is a competition. That is why when we pray, we tend to justify ourselves to God. Maka, Lord, ako lang ang pilia. Dapat ako lang ang makaabot sa finishing line. Tungkol kay ako mayan, ako matalon. Pero ginapahayag kang Diyos, the race is for all. Ang palumba para sa tanan. Kay ang kabuhi kang pagdalagan sa dalagan na gintugro kang Diyos ka natin. But the question is, when we run into that race, do we get the faith? Padayon bala natin na ginatipigan ang pagtuo. Kaya kung nagdalagan lang kita, kagadyang palumpa kang kabuhi, sangka kompetisyon para ka natin. Where is the faith there? Diin ang pagtuo, rediyan. O ni San Pablo, dali na lang matapos ang aking kabuhi, gindalagan ko rin ang dapat na nalaganin, nadapuon ko rin ang palumba na gintugro kang Diyos ka natin. But at the end, I have kept the faith. How about us? Gintipigan mabala natin ang pagtuo sa atin na pagdalagan sa diyang kabuhi. Kabay pa na parehas kita kag publikano manugsugod ng buhis sa ating Ebanghelyo. Kag ayaw kita na magsunod sa kabuhi kag Pariseo na matuod tana nagpahayag kang anang kaugalingan, pero ana nakita na tana ang mas labing padunggan kaysa sa iban. Mga kabuktuan ang tagipusoon kang Diyos nagasagap ka natin. Kabay mga buligan na natin ang kadaisara, paagi sa ating mga pangamuyo. Paagi sa ating mga pangamuyo. Remember that prayer is not only personal,
but also communal. When we pray, it is not only for ourselves, but when we pray, we have also to think and pray for others. Why? Because we realize at the end that it is not I praying for others, but when we pray together, we pray for one another. Ikabay pa ha, magpangamuyo. Kag ang dapat sulod ng pangamuyo nga matahlan ha, bagkat pangamuyo kang maldisyon sa iban. Sa tuod lang. No? Butigan kita, mga pagkita, ay nami, tanakag insakto, tanakag pangamuyo, mother. Kay kung kaysa, makunan kita kang kaugat, kang atin na kahisa, kang atin na mga pagdumot, ay, ang pangamuyo natin sa Diyos, respect kita. Balos kita. Lord, saan mo para silpuun? Lord, saan mo para disiplinahon? Bago sa imo kong galingan, dawrat yung disiplina ang Diyos. Ikaw mo dyan kung kaisa ang akin na mga pagpangamuyo. Ikamay pa, na we look first ourselves. Sinners we are. And then we pray for the grace na buligan kita kang Diyos. Kalpangamuyuan ang ating isig katawan. Sumuon natin ha, para sa Ginoo. Para sa ating kagalingan. Eh kung kita nagapalangga, we have to do something which is good for one another. Magtindig kita, kag-ating ipahayag ang ating na pagtuo. Nagatuwa ko sa Diyos, Amay na makakataon sa Kanya. Magbubuhat sa langit at sa lupa. Nagatuwa ko kay Yesu Cristo, yan ang pamugtungan at Ginoo. Naging panahon sa nalang sa Espiritu Santo. Itbulan ni Santa Maria Virgen, insakit sa sugo ni Poncio Pilato, inlansang sa krus na patay ang ilubog, nanamo sa mga minatay, sikat lukadlaw na banaw siya, nagaling sa mga minatay. Pumayag sa langit, na nagalingkod sa oros ang Diyos na may makagabahong sa kanan. Ikan dito magkakari ka sa luwa, sa maghukom sa mga muli sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gigapawagdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi na wala sa katapusan. Amen. Kinigugma ang mga kauturan ng Ginoo malapit sa mga mapainubuson, sa mga wala sa ikasarang, sa mga binilanggo, at sa tanan niya nagaantos. Ipangabay nato ng atong mga utod niya na budlayan, ilabinagin ang yara sa mga prisuhan. Sa tagsa kapangamuyong natin isabat, Ginoo pamatigi ang amon pag-ampo. Ginoo pamatigi ang amon pag-ampo. Kabay pa nga buksan sa Ginoo ang amon mga mata sa mga pag-antos kakinanglanon sa mga imol, mga maluya, mga masakiton, kag mga binilanggo. Mga muyo kita. Ginoo pamatigi ang amon pag-ampo. Kabay pa nga sa sinituig sang jubileo ang mga opisyales sang gobyerno maghimo sa mga tikang agud makabatsyag sang paglaom ang mga binilanggo paagi sa mga forma sang amnestiya kag paghilway sa mga wala sing sala. Mga muyo kita. Ginoo pamatigi ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga binilanggo sang kaimulon, bisyo, sugal, kag balatian, hilwayon sang Ginoo, agud nga makaupod sila sa iban sa matadlong, malipayon, kag mauswagon ng pagpangabuhi. Mga muyo kita. Ginoo pamatigi ang amon pag-ampo. Kabay pa nga kami hindi gid magmatinaas sa ason nga nagapanubo sang iban. Kabay pa makilalahon namon nga kami ginakaluyan sang Ginoo. Gani nga manginhanda man kami sa pagkaluoy sa amon mga utod. Mga muyo kita. Ginoo pamatigi ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga nagapanglakaton subong nga adlaw ipaiway sa mga katalagman kag ang nagdaliwan dalhon sa kalipay sa langit.
mga muyo kita. Ginoo, pamatili ang among pag-ampo. Sa kalipos sa talibungan sa Ginoo at ang personal at komunal ng mga pangamuyo at mga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamatili ang among pag-ampo. Dios nga mo na may kabay nga makita namon ang kinahanglanon sa ngamon mga utod kag mabatian ang nila pagdili agud mabuligan namon sila kayang bisan ano nga ginahimo namon sa ila ginahimo man namon kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen.
sakripisyo, mahamon ang untas ang Dios amay nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, tanda ining mga dulot nga amon ginahalad sa imo, agud nga himayawon kag dayawon kanamon paagi sining sakripisyo nga amon ginasaulog. Ginapanayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay din, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga loob. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tamagin kadako ang imo pagigugma sa amon, sa bagay na ginpadala mo sa amon, ang imo anak subong manlulubuas. Bisan pa nga wala siya sinsala, nagkari siya subong isa sa amon, agod niya imo makita kag maigugma sa amon, ang imo nakita kag naigugma sa kay Kristo. Paagi sa iya pagtuman, imo ginuli sa amon ang mga bugay, nga amon nadula, tungod sa namon pagkadimattinumanon. Galiupod sa mga angeles kag sa mga santos, amon ikaw ginabansag sing malipayon, nga nagasiling. Santo, Santo, ang Ginoo Diyos, sa mga ehersito, Santa Claus, Hosanna, Santo si Kamatulog Ginoo kag angay gid nga tanan nga mga tiluga magdayo sa imo. Paagi kay Jesu Kristo anak kag among Ginoo kag sa gahom sa Espiritu Santo imo ginabuhi kag ginapasanto sa tanan nga mga butang.
Wala kang ginagauntad sa pagtipon sa isa ka banwa para sa imo. Agud ning halad dali sa pagkudlak sa adlaw tungkol sa iya pagtulod ang timpik na sakripisyo sa kanayahan sa iyang halad. Gani o Amay, pagi sining Espiritu Santo, pasantusa ang mga dulot nga among gitigana para sa imo, agud nga mahimo ini nga lawas ng dugo sa imo anak kag among Ginoong Hesukristo nga nagsugod sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Santo nga gabi sa pagluib sa iya, iya ginkuha kag ipamihang-piyang at tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya ini ipanagtag sa iyang aming tutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag magkaon kamo sini, kay niya mo ang akong lawas, na igatuhog yan para sa inyo. Subuman pagkatapos ng panihapon, iya gikuha ang kalis na nagapasalamat liwat, kag iya ipalibot sa iya mga gintutunan na nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag maginom sa siling kalis, kay niya mo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sa bago, kag walay katapusan niya kasultanan, nga igauhula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Kinasaulog namon ini subong handumanan sa pagkasakit sa imo anak sa pagluwas sa amon, sa iya makatilingala kapagkabanhaw na sa iya pagkayag sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya kagimayahon nga pagbalik. Amon kinahalad sa imo si papinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tangka sing may gugmaon sa sining halad sa imo simbahan, ang biktima nga naghalad sa iya kabuhi sa paglupay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sa imo anak, mapulo sa iya Espiritu Santo, kag mangin isa ka lawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo, abot maambit namon ang palanublikon upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan upod kay Santa Maria Virgen Iloy sang Dios, upod kay San Jose ang iya hinigugma kag tampad na bayan, upod sa mga apostoles kag martires, ug sa tanan nga mga santos, paagi sila pagpuli, nagasali kami sa imo dayon nga pagtabang. Ug Ginoo tungod sining biktima nga nagpakipuli sa amon sa imo, atagi ang bugos nga kalibutan sa pagidai kag kaluwasan. Paliguna sa pagtuog sa pagigugma ang imo simbahan nga nagapaglakaton sa sining yuta. Ang amon Santo Papa nga si Leon, ang amon obispo nga si Marvin, kag ang tanan ng mga obispo kag kaparian, kag ang tanan ng mga tao nga hitubos sa imo anak. Kumaluluyon nga Amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban ni mong gitipon diri. Tipula man paagi sa ibugugmang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila.
Dalha sa imong ginharian ang among mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay. Kagatagan nga mga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imong pagkaabiyan. Pinapaabot manahon ang pag-amin sa dayon sa imong himaya ug sa ila. Pinapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga among Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan ng mga kaayuhan. Paagi sa iya ug sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios, amay nga makagagabong, sakay sa Espiritu Santo, ang tanan nga nagagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Manluluwas, mga buyo kita sa kadako nga pagsalig, sulo siya gitudlo sa atin. Hatagi kami si pagidahil sa amon mga inadlaw. Buligi kami ang panuwas kami gihapon sa sala. Kagpalikuna kami sa tanan ng mga palalipan. Samtang nagapaabot kami sa mulahan na adlaw ng amon kinalauman na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ay sa ang pagidahil kinabiling ko sa inyo, ang among pagidahil kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda ang among mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsiling, atagi siya sa pagidahil na pagkiusa, ikaw ang nagkakubig ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuligan. Amen.
ang pagdidait sa Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Magkatagay kamo sa pagdidait. Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus sa Kordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Ulaan ang tinatapit sa sining pangkete sa Kordero. Ginoo, ako sa susunod kang tasa, ang pag-isang lamang sa kapulong ng pag-aali.
O Ginoo, ihatag sa amon ang grasya nga ginapatimaan sa imong mga sakramento. Agud madangat namon ang matuod nga kaluwasan na amon karon ginadumdum paagi sining balaan nga hilikuton. Ginapangayo namin ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Halat kita kamahalan sa Tiniloy Birhen Maria. magluhod ang tanan para sa pungsudnon ng pangamuyo sa pagkaluoy ng pagpangko. Ginoong Diyos namon, amon manugbantay, pamati ang pagtuaw sa imong katawhan dili sa Pilipinas, samtang nagalakad kami sa duta sa kadudulman. Nagapalapit kami sa imo subong, mapainubuson, tagpilason, pareho sa nagtala ng kartero nga nahulog sa pilas, kang nagakapyot singugod sa tapok na sanga, nagapangayo sang tabang na luwason. Luwasa kami, Ginoo, pareho sa salmista, ginabatyag namon nga kami nagakalunod sa hatay-hatay, ginapalibutan sa bahasang kagarukan, pareho kay Jeremias na nalubong sa lutak sa bubon. Nagatuan kami sa imo, Ginoo, nga may mahinulsulod nga tagipusuon, pareho sa pangamuyo ni Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nangin malanison kami kag wala nagapamati sa iya tingog. Patawara kami, Ginoo, kay sa amon mga kompromiso, dako man o kung gamay, ginapabayan namon nga maglakdak ang kadulong sa paghatag sa kwarta sa mga fixer kag traffic enforcer, sa pagtubot sa mga kabutigan kag sayop nga impormasyon sa media, sa pagbaton sa donasyon halin sa mga manungpangawat kag manunghingalit, sa pagtabong sa inhustisya paagi sa paglipos kapag pakakulas. Patawaran kami, Ginoo, kay yung pasugtan namon nga ang kalautan mag-agaw sa amon katilingban. haluin kami, Ginoo, sunod sa imo magpinadayon ng tigugma. Ginalikupan kami, Ginoo, sa mga kalamidad, baha, linog, sunog, bagyo. Apang mas malala ang mga pilas na amon ginhalid sa among kaugalingon, mga eskadaluso nga mga budget insertion na nag-agaw sa mga imol sa pundo para sa healthcare, edukasyon, kakayuhan sa mga kubos. Mga substandard na mga infrastruktura na nagakawat sa amon sa matuod na pag-uswang. Mga political dynasty nga nagaginawi na mga bago nga agalon. Nagapadayon na ginapamusmos sa katawhan na ginahimo para magsalig sa dole-out.
Isa ka magaranon na pungsod nga nagakalumos sa buhis, apang nagapabilin nga imol tungod sa politika sa pagkamaninoy kag maninoy. Sa akong anan, magpaubos ang ilang kabalino, magpamangulo, magpakita sa akong damo, magtalikod sa ilang kanakutan. Pamagiran ko sila alin sa langit, pagkalimuot ko ang ilang luka. Iwa ang luka o Ginoo. Ginsilingan mo kami o Ginoo, kung anong maayo o kung anong ginapangayo mo sa amon. Ang magbuhat sing matarong, ang magigugma sa kaluoy, kag ang maglakat sing mapainubuson upod sa imo. Napaslawan kami, apang hindi kami magdula sa paglaom. Kay ikaw, Ginoo, wala naglalang sa amon para sa kagarukan, kundi para sa kaayuhan. Giluwas mo kami, kag ginsuluban sa bago mapagkatao sa Kristo. Magkalitaw sa Espiritu Santo, kapag nagwas sa kalibutan, pagkuha ang iso sa among puso. Huwiti kami sa kusog kakaisog sa pagtindog batok sa kahakog, kagahong, kagpukawa sa amon ang pagkabalaka, pagkaluoy, kapag kami gugmaon nga wala sing kondisyon. Kabay ang kaluwasan sa pinakamaluya, kag hindi lang sa pinakamakusog, among matuod nga tanda sa amon pagkatao. Hatagi kami sa gahom sa pagpasad sa Pilipinas, masadiin ang kamatuoran, katarungan, kag kaluoy ang magpangibabaw. Ginoo, maluoy ka sa amon, Kristo, luwasa kami, Espiritu Santo, makuha kami. Paagi sa pag-angko sa Mahal na Birhen Maria, Nuestra Señora del Santo Rosario, ginatugyan naman ang among dinalangga ng pusod sa imo mga kamot. Amen. Palihog magkungkuanay si makadali. Turugin na salamat sa ating mga liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Liturgical Music, sa ating technical teams, kakaninyo tanan, turugin na salamat. Mga kauturan, sa Sabado, ginatawag natin na All Saints Day. O sa Euron, anak ka mga santos, pagkat anak ka mga minatay. Ang pagbisita sa sementeryo, hindi November 1, kundi November 2. Ay dapat, ang November 1, simba kita sa mga simbahan, dahil fiesta solemne kang tanan ng mga santos. Klaro ha? Okay? Ang minatay sa sementeryo, November 2 pa. Gani, ang atin na pagtipon sa sementeryo, November 2, bagkat November 1. Ang November 1, masimbagi kita kay Fiesta Solemne. That is obligatory for us to attend the Mass. Ang pagsaulong ng Fiesta ng mga Santos. May misa rin yan sa mensa, ang ating na schedule, alas 3:30 sa hapon. Pagkatapos daraan, may posisyon kita, at may parade of saints natin sa ating na community. Those who want to join, pakig-ahit lang sa ating na mga Mensa Domini sisters. May mga available na pictures of saints dyan sa likod, sa mga madre, kung anong gusto mo nga isuksukon sa mga November 1. Ikontrahan natin ang mga Halloween nga mga costume, sa mga pagano, nga mga obrahan, nga wala nagkakaigo sa ating pagtuo nga Katoliko, ka Kristiyano. Pero kung ginapromote ko riyan, anong kita nga klase ka Katoliko? Ha? Anong kita nga klase ka Kristiyano? Dapat ang ating i-promote is the Parade of Saints, dahil amo diya ang kapiestahan kang tanan ng mga santos, bagkat kang hugot ulo, bagkat kang kalabira, bagkat kang aswang, kung ano pa man yan. Kundi nga ang imagine ng mga santos. Sa November 2, we have still the Sunday Mass in the morning because that's Sunday. May misa alas 7 sa aga, maridia sa Mensa Domini. Kang pagkatapos, ako ang pagbisita sa mga sementeryo. Magasugod ang indulhensya plenaria sa pagbisita sa mga sementeryo sa November 2 kang sa bilog na bulan ng Nobyembre. Once na magbisita kita sa sementeryo, pero hindi lang magbisita at maglantaw kung sino namin ang kandila, sino naupod ang kandila, sino namin bulang. Pagto kita sa sementeryo, hindi magdaraka, duro pagkaroon kang mga makarilingan kay Rindan, kapag uli ang kataway, pag uli is balay.
Makadto kita sa sementeryo, talagang ibisitahan natin ng pangamuyuan ang ating mga kabugtuan na nagtaliwan. Importante ang pangamuyo. Kag mag-attend sa misa, kung may misa sa sementeryo, pero mabato natin ang idulin sa plenarya, pagpangumpisar, kung laki mo rin dyan, tinikaw sa estado kang sala. And then, pagpangamuyo para sa inyong pinalangga na nagtaliwan, pagpangamuyo para sa intensyon ng Santo Papa, kaya pagpangamuyo man para sa pagdidali ng kalibutan. Amura ang dapat natin imuon sa sementeryo kung magbisita kita. Kabay pa na imuon natin ang diyang mahirikuton sa atin na pagsaulog kadiyang fiesta ng mga santos, ang fiesta ng mga minatay. Ginbalik rin ng ating Senyor Obispo, ginbutang na dapat ang pagsaulog ng mga misa kagang mga pagduaw sa sementeryo November 2. Kaya amura ang insakto na fiesta ng mga minatay. Ang fiesta ng mga santos amo ang November 1. Laro, abay pa ha? Di kita mag-kunya abay itanara sa lutak kasi ano ang atin na pagsaulog. Ang panibudot natin sa atin na pagtuo, kung kita mismo orang na nagapati kag insakto, kag kita man sa gihapon ang nakapasaway sa atin kaugalingan. No? Mabaga na nga, wala ko magto, ito na taway ng tao. Dumduma katupa ang adlaw ng mga minatay, pagkatuwan. Nakagto ka sa patay, pero ay pagpapadalun sa mga santos. Nga ang mga santos ang patigayon kanimo sa imong pangamuyo sa Ginoo, kag patigayon ka mga santos sa pangamuyo sa imong minatay. Ikabay pa na sa ulugon natin, andyan November 1 and November 2, na may insakto na panimulog kang atin nga pagsaulog. Fiesta minatay, November 2. Fiesta ng mga santos, solemnidad, November 1. Durugin niya. Salamat. Sa gusto nga mag-avail ng atin ng mga kanila, magpapig-aral sa mga ating mga sisters. So those who want to magpamisa para sa naming minatay, may mga subriman diyan na may listahan ng inyong mga minatay, palihog lang magpapigbahin sa ating mga madre pagkatapos ng Santos sa misa. Andiyan mga may lista ng inyong mga minatay, pagkapamamuyuan diyan, ang novena, halin November 2 hasta November 10. Pero the whole month of November, diyan para ang lista ng inyong mga minatay, kag ginadumdum riya sa tanan ng mga misa, antes ang fiesta solemne ng Kristo na Hari. Kaya ang diyang mga ngaran pagkasunubon, Sabado antes ang fiesta ng Kristo na Hari. Durugin niya salamat. Magtindag ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabindisyonan kamo sang Dios nga magagagahom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Paglakat kamo sa pagigugma at sa pagidait na halad ng Santos na Misa. Salamat sa Diyos.